Ang simpleng pampakilig. Nor Sinigang. Ipanumpa kong digyo ko mabuhi na ambisyon kabuton para nimo. Pinakulabu! Pang-kondisyon sa naay ambisyon with 12 Chinese herbs. Drink responsibly. Treehouse TV is going to the dogs. What's a surprise? All your favorite four-legged friends are in full effect for a day of furry fun. Yes! Yes! Oh, yeah! Plus a special appearance by Disney Junior's Bluey. So busy. Brilliant! The fur is really going to fly on National Dog Day. Continues on Treehouse. Also streams on Stack TV. Hinalay, pinatay at itinago pa sa ilalim ng kama ang isang babae sa Tuguegarao City sa Cagayan. Ang suspect, nobyo ng isa sa mga katrabaho ng biktima. Babala po sensitibo ang mga larawan na inyong mapapanood. Saksi si Mark Salazar. Nung Sabado pa lang, inireport na agad sa pulisya ng asawa ni Jennifer Oñate ang hindi niya pagsagot sa telepono. Kinutuban ng kanyang pamilyang nakahiwalay ng tirahan sa kanya sa Tuguegarao, Cagayan. Wala si Jennifer sa inuupahan niyang kwartong ito mula nung Sabado hanggang nung Lunes alas 5 ng hapon. Natagpuan ang nangangamoy ng bangkay ni Jennifer sa katabing paupahang kwarto ng suspect na si Wilfred Carodan. Binalot si Jennifer ng kumot at kahon at itinago sa ilalim ng kama. Nagtatago na noon sa ibang bayan ng Cagayan ang suspect. April 23 po nangyari yung insidente. Inamin niya po talaga. Nakuha siya sa Gonzaga, Cagayan. Nung nandun po kami sa bahay nila, pumunta po siya sa Gonzaga Police Station at doon po ay inamin niya po ang lahat ng ginawa niya po. Personal na kilala ng suspect ang biktima. Maliban sa magkapit kwarto lang, magkatrabaho rin ang biktima at ang girlfriend ng suspect. Nagtatrabaho rin po siya sa Cagayan Valley Medical Center, sir. Ang gabi po yung living partner niya, sir. So, dati na po silang magkakilala. Parehas pong sa CVMC po nagtatrabaho yung babae, sir. Hindi naging mahirap ang investigasyon dahil inamin at ikinwento raw ng suspect ang kanyang ginawa. Nung madaling araw po na yon, habang parang naninigil daw siya sa labas, nakita niya na naka-nightis yung victim, and then pinasok niya po siya sa loob. Doon niya po siya ginawa yung kanyang pangahalay, and then doon niya po siya napatay. Pero nailipat niya po siya doon sa room nila ng kanyang living partner sa room number 10 po. Nakakulong na si Wilfred Carodan. Tapos na ang otopsiya at inuwi na rin si Jennifer sa kanyang pamilya sa Gataran, Cagayan. Tapos na ang kaso pero hindi ang pagluluksa para sa pamilya ng biktima. Patay na rin ang matagpuan ng 13 anyos na estudyanteng si Glyza sa Giped. Pinaniniwala ang tinangay sa loob ng kanilang bahay sa barangay Dipintin, Madela, Quirino ang biktima. Kwento ng kaanak ng biktima, April 14 nang umuwi sa kanilang bahay si Glyza matapos makipagkwentuhan sa mga pinsan. Kinaumagahan wala na sa loob ng bahay si Glyza. Hinala ng mga kaanak tinangay siya. Halos 2 linggo ring pinaghahanap ang biktima hanggang matagpuan na lang na naaagnas ang kanyang bangkay sa isang sapa sa kanilang barangay. Paniwala ng mga kaanak ng biktima, ginahasa muna siya bago patayin. Hustisya ang sigaw ng mga kaanak. Ako, si Mark Salazar, ang inyong saksi. Hey, are you single? I'm a matchmaker. Give me a call if you want to meet somebody. I deserve someone who fulfills all of my criteria. Nothing over 20 BMI. I don't want someone who likes cats. I'm trying to settle. I promise you're going to marry the love of your life. Some boys kiss me, some boys hurt. How many marriages are you responsible for now, Lucy? 9. If the girl asks for a tall drink of water with a salary over 500 grand, Always Mr. Right. you deliver. You're the matchmaker. You want a drink? Sure, Coke and beer. Hey, buddy. Hi, John.
Definitely didn't expect to run into you tonight. I missed you. Yeah, you don't even remember my face. Lucy M., the Eternal Bachelorette. You can do better than me. My instincts are usually right. Hi. Wow. You know how to do the math, don't you? You are what we call a unicorn. An impossible fantasy. How much is this apartment? $12 million. Not gonna marry him, are you? Why not? Because he's good looking and rich. Probably doesn't have roommates. Is that my charger? When I see your face, I see wrinkles and children that look like you. So where does that leave us? What are you thinking about? I don't think I'm very good at my job anymore. We promised them love, but the math doesn't add up. Why does anyone even get married? Because they're lonely. And because they're hopeful. I'm turning 48, and I think I need to meet someone more grown. I have a really beautiful client. She's 31. I wasn't really thinking 30s.